Isang tahimik na dalaga ang nadulas na dapa at na-flat tire sa pakikipagkaibigan kay kuya na may edad, may kotse, at may mysterious past. Hindi syempre, habang si ate ay nagsosoul searching lang naman, bigla na lang siyang sumali sa reality show ng buhay. Paano ako napunta dito? Bago tayo magpatuloy, go na like, subscribe at i-hit ang notification bell para updated ka lagi sa kwentuhang di mo inakala pero relate ka pala. Nagsisimula ang kwento sa araw-araw na buhay ni Leah, isang mahinhin at tahimik na dalaga. Karaniwan lang ang kanyang mga ginagawa, nakikipagkwentuhan sa mga kaibigan tungkol sa mga crush, mga plano sa buhay, at mga pang-araw-araw na kaganapan. Sa isang donut shop, si Amber ang nagpapatawa gamit ang mga birong medyo diretsahan na minsan ay ikinadidiri ng iba. Ang usapan nila ay puno ng kasiyahan at kabataan na simpleng palitan ng biro. Pagkatapos lumipat ang eksena sa bahay ni Leah. Nakakaramdam siya ng pagkabagot at inip sa pananatili sa loob ng bahay. Inalok siya ng kanyang ina na maghanap ng summer job o tumulong sa trabaho nito, pero tumanggi siya. Nagkaroon ng maliit na tensyon tungkol sa mga summer reading assignment at kitang-kita ang kawalan niya ng motibasyon. Nakapaghanda na ng hapunan ng ina, ngunit nais ni Leah na lumabas, dahilan upang makaramdam ng lungkot at pag-iisa ang ina. Sa isang restaurant, nag-uusap ang mga kabataan tungkol sa mga kaklase nilang babae. Ngunit nagiging hindi maganda ang tono ng kanilang usapan. Pinag-uusapan nila ang pisikal na anyo ng mga ito na nagiging mapanira at hindi angkop. Nang subukang umalis ang grupo ng hindi nagbabayad, nagkaroon ng gulo sa pagitan nila at ng mga staff ng restaurant. Sa kalituhan, marahas na hinawakan si Leah ng isang empleyado na labag sa nararapat na pagtrato. Dahil dito, nagsitakbuhan ang mga kabataan. Dito unang lumitaw si Tom, isang estranghero na nakasaksi sa nangyayari. Nakialam siya upang itigil ang hindi tamang pagtrato kay Leah at pinagsabihan ng empleyado. Nang iwanan siya ng kanyang mga kaibigan, nilapitan siya ni Tom. Sa simula, nirerespeto ni Tom ang desisyon ni Leah nang tumanggi siyang sumakay sa sasakyan nito, ngunit nang sabihin niyang lalakad na lang siya pauwi, nag-alok si Tom na samahan siya para sa kaligtasan. Sa huli, pumayag si Leah na sumakay sa sasakyan ni Tom. Habang bumibiyahe, nagkaroon sila ng magaan na usapan tungkol sa musika at iba pang mga interes. Inamin ni Tom na siya ay 34 taong gulang, samantalang si Leah ay 17. Bagamat malaking agwat ito, ipinakita sa kanilang pag-uusap na tila normal lang sa kanila. Humiling si Tom ng numero ni Leah at ibinigay niya ito. Samantala, sa grupo ni Leah, nagpatuloy ang mga karaniwang drama ng kabataan tungkol sa mga crush at pakikipag-date. Ibinahagi ni Leah na may gusto siyang isang lalaki mula sa ibang paaralan, si Vista. Dahil dito, nagduda si Amber at sinilip ang social media ni Leah para alamin ang katotohanan na nagdulot ng tensyon sa grupo. Sa pamilya naman ni Leah, ipinapakita ang tensyon sa relasyon nila ng kanyang ina. At ang madalas na pagdalaw ni Glenn, isang dentista mula sa Carlsbad na karelasyon ng ina. Hindi komportable si Leah sa bagong sitwasyon at nararamdaman niyang napapalitan siya ng atensyon ng ina. May mga pag-uusap din tungkol sa privacy sa bahay na nagpapahirap kay Leah. Habang lumalalim ang pagkakakilala nila, nagtatanong si Tom tungkol sa mga layunin ni Leah sa buhay at mga damdamin niya tungkol sa kolehiyo. Ipinapakita ni Tom na mas mature siya at nag-aalok ng ibang pananaw sa mga bagay na nakaka-stress kay Leah. Nabanggit ni Leah na mahilig siyang kumanta, kaya hinikayat siya ni Tom na kantahan siya, ngunit tumanggi si Leah. Nagsimulang lumitaw ang unang palatandaan ng kawalan ng respeto ni Tom sa mga personal na hangganan ni Leah. Ikinuwento rin ni Leah ang problema sa pamilya, lalo na ang pagkawala ng ama at ang kawalang tatag sa relasyon ng ina. Ibinahagi naman ni Tom ang kanyang sariling karanasan sa pamilya na nagdulot ng pagkakaunawaan nila. Iminungkahi ni Tom na magpunta sila sa isang lugar para magpahinga at malibang. At dito ay unti-unting naging malapit sila sa isa't isa. Dinala ni Tom si Leah sa kanyang pansamantalang tirahan, a trailer, at ipinaliwanag na naghahanap pa siya ng bagong matitirhan. Ngunit hindi ito angkop para kay Leah, lalo na't mag-isa sila. Nag-alok si Tom ng inumin kay Leah at habang nagsimula silang mag-usap, sinabi niyang tila may espesyal na koneksyon sila at para bang itinadhana ang kanilang pagkikita. Ramdam ang agwat sa edad,
At ang pagtaas ng kontrol ni Tom sa mga kilos at desisyon ni Leah, hindi inaasahan, dumating si Emma, kaibigan ni Leah, at nakita silang magkasama. Napansin ni Emma ang tensyon at nang alukin ni Tom si Emma na sumama sa kanila sa isang salo-salo, naging alanganin ang pakiramdam. Dahil dito, agad silang umalis. Lumalala ang pagiging mapangkontrol ni Tom. Hinihingi niya ang eksklusibong atensyon ni Leah, sinasabi ang mga linyang, "Akin ka lang, di ba?" At ipinapakita na ayaw niyang makipag-ugnayan si Leah sa iba. Isang gabi may dumating na babae sa tirahan ni Tom na nagdulot ng komprontasyon. Pinilit niyang paalisin ito ng marahas. Nang tanungin ni Leah, nagbigay si Tom ng paliwanag na kaibigan lang iyon ng babae, ngunit malinaw na may tinatago siyang bagay. May mga tao sa paligid na napapansin ang hindi tamang ugnayan ni Leah at Tom. Sa isang kainan nakita ni Leah mula sa isang waitress na madalas makita si Tom kasama ang ibang babae. Nang harapin ni Leah si Tom tungkol dito, naging agresibo si Tom hindi lang kay Leah kundi pati na sa waitress, gamit ang pananakot upang pilitin itong humingi ng paumanhin. Ipinakita nito kung gaano siya kalakas magkontrol sa mga tao sa paligid niya. Sa parehong panahon lumalala ang pagtatalo ni Leah sa ina at mga kaibigan. Unti-unti siyang nawawala sa kanilang suporta dahil sa impluwensya ni Tom. Sa grupo ng mga kaibigan, may mga hindi magagandang biro tungkol sa relasyon ni Leah at Tom, lalo na ang malaking agwat nila sa edad. Dahil dito, lalo pang naging nag-iisa si Leah at mas umasa kay Tom. Kumbinsihin ni Tom si Leah na tumakas sila ng magkasama. Ipinakita ito bilang romantikong paglalakbay na puno ng pag-asa. Binigyan pa niya si Leah ng pulseras na may nakasulat na "Chasing the Sunset" bilang simbolo ng kanilang espesyal na samahan. Ngunit sa likod nito pinlano ni Tom na ipakita si Leah sa isang hindi kilalang lalaki para sa hindi tamang dahilan na sinabing kailangan nila gawin para sa kanilang kinabukasan. Dito naging malinaw ang tunay na intensyon ni Tom. Kontrolin si Leah at gamitin para sa sarili niyang kapakinabangan. Naging biktima si Leah ng matinding panlilinlang at pagsasamantala. Ginamit ni Tom ang emosyonal niyang kahinaan upang manatili sa kontrol nito. Nang subukan ni Leah na lumaban, ginamit ni Tom ang kanyang mga sariling salita para takutin siya at panatilihin sa ilalim ng kanyang impluwensya. Sa huling bahagi, iniwan si Leah sa piling ng isang lalaking sanay na sa ganitong sitwasyon, isa pang bahagi ng grupong may hindi magandang intensyon. Sa gitna ng takot sinubukan niyang tumakas at tumawag ng tulong, ngunit sa dulo, si Tom pa rin ang hinanap niya, isang taong nawala na. Makikita sa huling eksena si Leah na umiiyak habang nakikiusap sa telepono, sinasabing, "Miss na kita." Isang malungkot na pagtatapos na nagpapakita kung gaano kalalim ang epekto ng manipulasyon at panlilinlang. Maraming salamat sa panonood. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na video.